Kabanata 2. Wow! Halatang nagulat ang lalaki. Napaatras ito, tsaka nawari kung ano ang estado ng sarili. Agad nitong inilubog ang katawan sa tubig. Baliwala naman. Sa linaw ng tubig ay kitang-kita pa rin ni Gwyneth ang alindog ng lalaki. Sorry, nawika niya. Hindi ko sinasadya. Ba't ba kasi pahubad-hubad ka dyan? Sinatana niya ang lalaki. Bago pa magkahalataan na naturete siya sa kakisigan nito. Hindi ko alam na may tao. Pero yaman din lang na nasimulan mo na. Dumiretso na ito ng tayo. Kaya lumabas na mula sa tubig ang katawang tinangka nitong ikubli roon. Todohin mo na ang pagpapasasa. Nahindik si Maria Clara na natuklasan bigla ni Gwyneth na nananahan pala sa kanyang pagkatao. Napahiya sa ideyang bistado ang pamboboso niya. Excuse me, I wasn't ogling you. Nag-English siya. Baka sakaling masindak ang kausap. I don't mind. It's my fault anyway. Ngek, mas mahusay pa pala itong mag-English sa kanya. Pang call center ang accent. Tama ka. Kasalanan mo nga. Hindi ka dapat mahubad-hubad sa pampublikong lugar. Sagot niya. At ikaw na babae ka, hindi mo dapat ipinagpapatuloy ang pagsipat sa katawan niya. Wika ko naman sa isip ko. Napansin na lang niya na panay pa rin ang gapang ng kanyang mga mata sa mala-Adonis na kakisigan ng kaharap. Hindi pinapansin ang pagsita niya. Ang mahigpit na utos na tantanan na ang ginagawa. That's why I'm giving you the right to feast on my body. Ngumisi ito, tsaka itinaas pa ang dalawang kamay. Oblation style. Hindi nga sabi ko nagpipista. I was admiring the view, not your body. Pero dahil nakaharang ka, may choice ba ako kundi makita ka? At dahil nakakasira ka ng saya, ay dyan ka na. Sa pagkakataong yun ay nagawa ng tumalikod ni Gwyneth. Salamat din at agad niyang nakumbinsi ang mga binting kumilos na. Kahit pa kanina ay parang binuhusa ng semento ang mga yon. She was hot and bothered. And she hated that she felt hot and bothered. Nakakita lang siya ng macho. Nagkakaganon na siya. Masalamat na nga lang siya at nangyari yon sa malayong probinsya. Mas maliit ang posibilidad na makasalubong pa niya ulit ang lalaki sa sandaling umalis siya sa lugar na yon. Kahit nga siguro habang nandoon sila, ay posibleng hindi na niya ito makita. Malay ba niya kung saan ito nakatira? Pwedeng sa puno ng balite. Binilisan na ni Gwyneth ang paglakad at baka maisipan pa siyang sundan ng lalaki. Mag-solo flight ba? Nakausli ang huso ni Prieda nang matanaw ni Gwyneth. Nakatayo ito sa balkon ng inn, kaya kitang-kita nito ang pagpasok niya sa gate. Hindi niya maitatanggi ang pag-alis. Para kasi kayong mga mantikang matulog eh. Sayang ang magandang umaga, kaya sinamantala ko na. Balay ko bang masisira? Nasira daw oh. Tinudyo siya ng isipan. Pinipilat siyang aminin na kuno-kuno lang ang pag-iinit ng kanyang ulo. Excuse me, uminit talaga ang ulo ko no? Nahulog si Gwyneth sa malalim na pakikipagdebate sa sarili. Hindi niya namalayan na bumaba ang kaibigan. Kaya napaatras pa siya nang bigla ay nasa harap na niya ito. Hala, nag-teleport ka? Bulalas niya. Teleport daw. Ikaw kamo ang tulala. Anyari? Nakasalubong ka ng maligno? Ganun na nga yata. Naalala niya ang lalaki. Ito na siguro ang pinaka-hot na malignong nakita niya kapag nagkataon. May maligno nga. Namilog ang mga mata ni Prieda. Saan ang maligno? Kabuntot na pala nito si Yoli.
Karaka-raka ay sumasali na sa usapan. Nakakalokong tumingin pa sa likuran ni Gwyneth ang tila ba tinatanaw kung may kasunod nga siya kung ano. Kung hindi man tunay na maligno, may sa maligno. Hayag ni Gwyneth. Ano ba ang pinagsasabi mo dyan? Bata pa ako hindi ko na halos mapaniwalaan ang mga kwento ni Yaya Pining tungkol sa maligno. Prieda, is that you? Bago makasagot si Gwyneth ay umalingaw ang isang tinig. Nanigas siya. Parang pamilyar yon. Tinig ng maligno, pero kilala si Prieda. Lumaling ang kaibigang si Prieda sa nagsalita. Saka naging sing-aliwalas na magandang mukhang liwayway ang anyo. Ardy, ikaw nga ba yan? Ardy? Ang lalaking kalebe lang daw niya ang katangahan pagdating sa pag-ibig. Ito ang maligno? Nanigas sa kinatatayuan si Gwyneth nang paglingon ay ang lalaking pinagpipistahan niya kanina ang katawan ang tumambad na naman sa kanya. Nakabihis na ito, pero hindi niya mapigilan ang patuloy na paglalaro sa kanyang imahinasyon ng itsura nito kanina na halos walang saplot. Ang liit ng mundo. Iyon ang opinyon ni Prieda. Labis din daw nitong ikinatutuwa ang bagay na yon. Kasama nila sa hapag si Maligno, si Ardy. Hindi na nakatanggi ang lalaki matapos ipagpilitan ni Prieda na sabay-sabay na silang kumain. What's bring you here? Tanong ni Prieda kay Ardy. Binibisita ang kaibigan, si Tito Danny, close friend ni Daddy. May ipinamanang lupa sa kanya na ginawa niyang farm. Kaso ay pa-abroad na siya. Na-aproban na yung petition ng anak niya, kaya naghahanap siya ng buyer ng lupa. As soon as possible. Pinag-iisipan ko ngang bilhin Tito Danny told me to stay for a while para makatulong sa pagdedesisyon ko. Anang lalaki. Magsasaka ka? Ulalas ni Prieda. Hindi naman ako magbubungkal ng lupa. I'll be more of a manager. Nangihinayang din lang kasi si Tito Danny dahil produktibo na iyong farm. Doon ako nakatira sa bahay niya, pero kapag lumuluwas siya sa Maynila, kadalasan ay dito ako kumakain. Masarap magluto si Nanay Pining Naku, sinabi mo pa. Sang-ayon ni Prieda. Mabuti pala at naabutan pa kita. Maiba ko, kumusta na si Regine? Halatang natigilan ang lalaki. Inabot nito ang tasa ng kape. Sumimsim muna roon. Nilayin taktik ang lalaki. Nahinuha ni Gwyneth. Mukhang ayaw nitong sagutin ang tanong. Wait, don't tell me, break na naman kayo no? Umiral na naman ang pagkataklesa ni Prieda. Hinda. Malamlam ang ngiting katerno ng pagsagot ni Ardy. Pero binatak din nito ang balikat, tsaka tumingin ng tuwid kay Prieda. But this time, this is it. Totohanan na. Reaksyon ni Prieda. I swear, in fact, I've been sober for 6 months and counting. 6 months? Namilog ang mga mata ni Prieda. Talaga lang ha? Oo nga. Iit ng lalaki. Record breaking yun Hindi ka pa ata umabot ng 3 araw Sobra ka. Umabot naman. 5 pa nga But seriously, ito na to. Hayag ni Ardy. Ganyan. Hinampas ito ni Prieda. Mukhang masyadong natuwa. Lakasan mo pa. Hindi masyadong masakit. Hinimas pa ni Ardy ang braso nito. Napapatawa si Gwyneth habang pinakikinggan ang palitan ng magkaibigan. Napapatawa pero naaaliw rin sa lalaki.
Tamang-tama pala. Baka matulungan mo tong friend ko. Kagaya mo ang kaso at kasing tanga mo rin. Susme, ang mga kaibigan ko pala puro tanga pagdating sa pag-ibig. Hoy, wag mong lahatin. Humirit si Yoli. Ay oo nga pala, ikaw, si smart ko. Sang-ayon ni Prieda. Kapag kuwan ay napangiti ito ng maaliwalas. Mukhang alam ko na kung ano ang pakay ng tadhana, kaya niya kayo pinagtagpo. Anito matapos magpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Ardy. Huwag ka nga, nalalas ni Gwyneth. Puro kakalokohan, sabi naman ni Ardy. Sabay pa silang umimik. Excuse me, hindi ko kayo minamatchmake, no? Ano na lang ang kahihinatnan nyo? At mas importante ang kahihinatnan ko kapag ang love life nyo ang nagkagulo-gulo. Ang ibig kong sabihin, baka may matutunan kayo sa isa't isa. Kaya Gwyneth, ito si Ardy. Ardy, si Gwyneth. Sayaw kayo. Sabay nilang itinirik ng lalaki ang mga mata sa langit. Sabay ding napailing. At nang magtama ang kanilang paningin, sabay ding natigilan. Tsaka nabunghalit ng tawa. Pero bago ang lahat, pasyal mo muna kami. Sabat ulit ni Prieda sa lalaking nakatingin. Yun lang ba? Walang problema. Pumayag naman agad ito. He's exactly what you need. Nang makaalis na si Ardy ay iyon agad ang sinabi ni Prieda kay Gwyneth. Hindi para juwain. Mind you, itinuloy agad dito ang pagsasalita bago pa man siya makaimik. Kundi para mapaglibangan. Tsaka, baka sakaling maitanim dyan sa kukote mo na hindi lang nag-iisa ang lalaki sa mundo. Isa pa, baka kapag nagkausap kayo, kapag dumugo ang tainga mo sa hinaing niya tungkol kay Regine, ay mabuksan ang isipan mo kung gaano ka-estupido ang magpakatanga sa isang taong hindi naman sulit mahalin. And it doesn't hurt that he's hot. Hindi yun kinontra ni Gwyneth. Totoo naman kasi. Hindi talaga pwedeng jowain? May sumingit sa usapan. Ang kanina pang nananahimik na si Yoli. Hindi. Iyon kung mahal ko pa ang katinuan ko. Maigting ang pagtutol ni Prieda. Imagine mo na lang kung anong level ng kabaliwan ang aabutin ko sa dalawang baliw sa pag-ibig na yan kapag ang pag-iibigan nila ang hindi umubra. Hindi para kay Gwyneth, para sa akin. Sabay na napabaling sina Gwyneth at Prieda kay Yoli. Hindi maintindihan ni Gwyneth kung bakit bigla gusto niyang sabunutan si Yoli. Inaagawan ka ng Fafa. May sumigaw sa kanyang pagkatao na agad niyang pinayapa. Ano bang Fafa ang pinagsasasabi nun? What? Hindi pa kuno alam ni Yoli kung ano ang mali sa sinabi nito. Next time ka na pwede? Anas ni Prieda. Buti nga, nagmaldita na naman si Gwyneth. Naisip niya agad yon. Ito munang numero 1 lukalukang kaibigan natin ang ayusin natin. Isa pa, hindi Fafa material si Ardy sa babaeng naghahanap ng wagas at mapagmatagalang pagmamahalan. Tanga-tangahan nga ang peg niya kay Regine, di ba? Not listening ka ata, Yolanda. Napairap ang kaibigan nilang nag-aambisyon pang makiagaw kay Ardy. Makiagaw talaga? Napaisip si Gwyneth. Bakit? Sa'yo ba si Mamang Macho? Kay Regine nga siya forever, di ba? Dapat naging Ogie na lang ang pangalan niya. Hoy! Nakikinig ka ba? Tinampal si Gwyneth ni Prieda. Obviously, hindi siya nakikinig dahil hindi niya alam kung ano ang sinabi nito. Ang sabi ko, pagtripan mo na lang muna si Ardy. He's a nice guy and he's really fun to be with.
Basta ba itanim mo lang sa kukote mo na hindi siya dapat kainlaban. Although in your case, sinipat siya nito. Mukhang malabo kang ma-inlove ng basta-basta sa ibang lalaki. At least, not at the moment. I'm sure puro Randall ang laman ng utak mo. But that's why we're here, right? Ang maglibang para mabura siya sa puso, isipan, kaluluwa, at pati na sa lamang loob mo. So let's party! Wow! Mula sa mataas na sanga ay tumalon si Prieda. Ilang sandali pa, kasabay ang malakas na tilamsik, ay pumagsak ito sa tubig. Napailing si Gwyneth. Ano ba ang meron sa ilog na yon at lahat yata ng naliliko roon ay nag-aalatarsan muna. Ganon din kasi ang ginawa ni Ardy nung una silang magkita. Ang sarap ng tubig! Sigaw ni Prieda. Ano, tutunganga na lang ba kayong dalawa dyan? Nag-angat ito ng tingin sa kinaroroonan nila ni Yoli. Nasa itaas din sila ng puno ng mga sandaling yon. Pakulo ng kaibigan nilang si Prieda na may sapi yata ng unggoy. Mas masarap daw tumalon sa tubig galing sa matapang sanga. Na-try na raw nito. Maraming beses na. Kaya alam ang sinasabi. Hindi lang inakala ni Gwyneth na nakakapobya pala ang tumayo sa mataas na punong nakayungyong ang sanga sa ilog. Mataas na nga ang puno. Nakatanim pa yon sa gilid ng dalisdis. Kaya sa tingin niya ay tatalon siya galing sa third floor ng gusali. Ang tagal mo! Nilagpasan siya ni Yoli at ito naman ang nagpatihulog sa tubig. Kagaya ni Prieda, pinilabog ng tili ni Yoli ang kapayapaan ng paligid. Hindi malayong maisumpa sila ng mga maligno sa pinagagawa ng mga kaibigan niya. Si Gwyneth na lang ang natirang nakatayo sa sanga at mukhang mananatili siyang nakatayo lamang doon. Iyon ay base sa higpit ng kanyang hawak sa katabing sanga. Tapit-tuko siya at ang mga binti namigas na sa kinatatayuan. Hoy! Anong hinihintay mo? Gunaw? Sigaw ni Prieda. Pwede rin. Kailangan talagang tumalon? Hindi pwedeng lumusong katulad ng isang normal na tao? Sa halip ay sagot niya. Pwede rin naman. Basta ba gawin mo na, imbes na tumunganga ka dyan. Iyon naman pala eh. Napagtanto ni Gwyneth na wala siyang lahing unggoy. Nagsimula na siyang bumaba ng puno. Mas mahirap ang pababa kaysa paakyat. Natuklasan niya. Tuwing sisilip kasi siya sa ibaba para alamin kung saan pwedeng tumapak, ay nangangalog ang kanyang tuhod. Ang bagal tuloy niya. Nasa kalagitnaan pa lang yata siya ng pagbaba nang biglang sumigaw si Prieda. Nagulat si Gwyneth. Dumulas tuloy ang paa niya at nagsimulang dumausdos diretso sa bisig ng ewan kung sinong tagapagligtas. So, we meet again. Ang hininga ni Gwyneth na nanganib maubos sa pagtili. Habang dumadausdos ay lalo pang nasaid nang maramdaman niya ang mainit na hiningang bumuga sa kanyang pisngi, kasabay ang malagom na tinig. Lalo pa yung nangapos nang matuklasan kung kanino ang mga bisig na sumalo sa kanya. Ardy? We should stop seeing each other like this. Nang ngumiti ang binata ay naging manipis na linya na lang ang mga mata nito. May pinsala yatang tinamo ang puso ni Gwyneth. O baka pag-iisip niya ang pumalya. Bigla kasi ay hindi siya makapagsalita. Parang ang gusto na lang niyang gawin ay masdan ang lalaki. Partikular na ang mga mata nito. Kagaya ni Randall, ginito rin si Ardy. Mukhang weakness ni Gwyneth ang ganoon. Dahil kung hindi,
ay bakit kumakatibok ang kanyang puso ay parang kaunti na lang ay magkaka-cardiac arrest na siya. Okay ka lang ba? Tanong ni RD. Medyo nabahala na yata sa kanyang pananahimik. Hindi ako okay. I can't breathe. I need mouth-to-mouth resuscitation. Nahindig si Gwyneth nang matukoy kung ano ang pinag-iisip niya. Mukhang nagkaroon na nga siya ng problema sa pag-iisip. Pasok ba yon sa sinasabing post-traumatic stress syndrome? Yung nangyayari di umano sa mga taong may pinagdadaanang nakakatroma. Katulad ng pagsaksi sa isang karumal-dumal na krimen o pagkasawi sa pag-ibig. Pwede. May excuse na siya sa pagnanasang biglang tumubo sa kanya para sa lalaking pasan-pasan siya. Pasan-pasan. Masyado siyang natuwa sa pagtitig kay Arnie, kaya ngayon lang namalayang nasa mga bisit pa rin siya nito. Salamat sa pagsagip sa buhay ko. Okay na ako. Pwede mo na akong ibaba. Sana ay hindi nahalata ng binata na nabato-balani siya rito. May pleasure. Ang pagligtas sa'yo, hindi ang pagbaba. Anito nang humiti na naman. Ipinaling na agad ni Gwyneth ang paningin sa ibang tanawin. Baka matukso na naman siya ng mga mata nitong singkit. Ano ba kasi ang ginagawa mong sa itaas ng puno? Tanong ng lalaki. Napilitan tuloy siyang tumingin ulit dito. Oh no! Ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Makaubos hininga. Kasalanan na kaibigan kong luka-luka. Pumihit siya paharap sa ilog. Sino sa kanila? Nagbibiro ang himig ni Ardy. Pareho, pero lalo yung kaibigan mo rin. Si Prieda? Hindi na ako magugulat. Totoo namang mas masarap tumalon sa ilog galing doon sa puno, di ba? Ganti ni Prieda. Oo naman. Natry ko na nga, di ba? May panunukso sa himig ni Ardy. Ipinaalala sa kanya na saksi siya sa ginawa nitong pagtalon. Pati na rin ang iba pa niyang nasaksihan. Hindi siya nakapagpigil. Siniko niya ito. What? Natatawang tanong ni Ardy kay Gwyneth. Uy, may secret sila. Kadyaw tuloy ni Prieda. Walang sikreto doon. Naabutan ko siyang naliligo. What's the big deal? Hayag ni Gwyneth. What's the big deal nga ba, ha? Bakit nagiinit ang kanyang pisngi? Nakita niyang nakabrief ang lalaki. So what? So what din ba kung dahil ang basang brief niya ay halos makita ko na ang... Ay! Ngaling-ngaling itakip ni Gwyneth ang kamay sa sariling mukha na para bang nabobosohan uli niya si Ardy. Kahit pa alam niyang balot na balot ito ng mga sandaling yon. Night stroke kate? Sabi ni Prieda. Nahalata nito tiyak na mahibang-hibang siya. Oo yata, ang init kaya. Magsisinungaling na lang siya, kaysa mabuko ng madla ang tunay na dahilan. Mainit? Tumingin sa kalangitan si Prieda. Medyo makulimlim sa totoo lang. Mayabang pa ang mga puno. Parang nananadya pa ang kalikasan. Umihip ang hangin na nakapresko sa pakiramdam. Baka may ibang pinanggagalingan ng heat. Nakangising sagot ni Prieda. Ang mabuti pa, lumublob ka na at nang malamigan ang pakiramdam mo. Sabi ko nga. Iniwan na ni Gwyneth si Ardy at nabilis nang lumusong sa tubig. Nagtagal pa siya ng ilang sandali sa ilalim.
umaasang sapat na yon para mahimasmasan. Pero bago pa siya mahimasmasan, ay may humugot sa kanya paahon. What the? Ang kalooban ni Gwyneth, hindi pa man tuluyang nakakalma, ay muling naturete. Sa ikalawang pagkakataon kasi ay natagpuan niyang halos nasa mukha na niya si Ardy. Para tuloy siyang isdang hinango sa tubig. Panay ang singhap. Are you okay? Akala ko nalunod ka na. Nalunod? Nait pa ni Gwyneth ang may brain damage sa bagal ng pag-intindi sa mga pangyayari. At base sa kanyang nakikita, ang nangyari ay ito. Nagdive bigla ang lalaki sa tubig para sagipin siya. Hindi naman siguro nito binalak maligo nang nakasuot ng pantalong maong at hindi nagtanggal ng t-shirt. Basang-basa ito ngayon. Ano bang ginagawa mo sa ilalim ng tubig? Nakipagtsikahan sa diwata? Si Prieda, kahit ito ay tila na bahala. Nasa likuran na ito mismo ni Ardy, samantalang kanina ay ilang metro ang layo ng pinaglulunuyan. Naghanap ng Shokoy. Nagbiro na lang si Gwyneth, kaso ay walang natawa. To the rescue ulit itong si Ardy. Swerte mo at itinalaga na yata niya ang sarili sa papel na knight in shining armor mo. Hirit ni Yoli. Mukhang naiinggit ito. Baka nga nag-iisip nang magpakalunod din kunwari. I wouldn't have done it for anyone. Ani Ardy. So, hindi ako special case ganon? Nairita si Gwyneth sa ideyang yon. Pero mas nairita siya sa sarili nang matukoy kung ano na naman ang itinatakbo ng isip niya. Ano bang nangyayari sa yung luka-luka ka? Salamat. Parang palaka ang nagsalita. Pero pasalamat na rin si Gwyneth at may tinig na lumabas sa lalamunan niya. Sige. Umakma siyang magdadive na uli sa tubig. Wait! Napapiksi siya sa pagsaklot ni Ardy sa braso niya. Hindi lang siya parang nakuryente, napaso pa. Ang init naman ng kamay nito. Mag-ingat ka, Piling ni Ardy. Oo naman, sagot ni Gwyneth. Tsaka muling inilublob ang mukha sa tubig. Sa pagkakataong yun, para hindi na mataranta ang mga kasama sa pag-aakalang nalunod na siya, ay nagpalangoy-langoy na lang siya. Palayo sa lalaki. Dahil habang nasa tabi-tabi ito, ay daig pa niya ang pinaglalaruan ng engkanto. Hindi nga kaya may engkanto rito at napagtitripan nga ako. Iyon ang tanging naisip ni Gwyneth na paliwanag. Okay na ako. Sinabi yun ni Gwyneth sa sariling refleksyon matapos ilang beses na sampal-sampalin ang pisngi. Mahina lang naman. Sapat lang para maalog ang utak niya at mangalaglag ang agyo na kumulapol yata roon. Isa na namang bagong umaga ang kanyang nagisingan. Pangalawang araw nila sa probinsya ni Nanay Pining. At mukhang maganda nga ang epekto sa kanya ng sariwang hangin. Sa banyo siya tumuloy pagkagising. Naligo, tsaka humarap sa salamin nang makapaggihis na. Pinakiramdaman niya ang sarili. Inaalam kung nandun pa ang weird na sensasyong naranasan niya kahapon nang nasa ilog sila. At kahit lang makabalik na sila sa inn, ay hindi pa siya iniiwanan. Mukhang wala na. May nalanghap lang siguro kung masamang hangin. Patuloy siya sa pagkausap sa refleksyon. Sinilipan niyang mabuti ang itsura. Para sa isang babaeng sawi, ay hindi ganun kapangit ang dating niya.
Parang ngang inilapit niya ang mukha sa salamin. Sinipat ng mabuti. Parang may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. At ang mga labi niya, ngaling-ngaling mapangiti. Why, oh why? Sa 2 beses na niloko si Gwyneth ni Randall, ay para siyang namatayan. Lalo na sa unang mga araw. Magdamag siyang nag-iiyak. Tinatanong ang sarili kung saan siya nagkulang o nagkamali. Pero sa pagkakataong yun, napamaang siya. Hindi niya naisip sa buong magdamag si Randall. Paano ay may ibang laman ang kanyang isipan? Si Ardy. Shhh! Sinampal-sampal uli ni Gwyneth ang sarili. Mas malakas ng kaunti kaysa kanina. Inaatake na naman siya ng kabaliwan. Okay na nga ako, diba? Aniya. Humugot, bumuga siya ng hininga hanggang sa matanggal ang ibayong paninikip ng dibdib. Okay pa ako sa all right. Itinigil na niya ang pakikipag-usap sa refleksyon at baka sumagot na yon. Lumabas na siya ng banyo. Naglay ang ibayong kapayapaan ng loob na agad naglaho nang may marinig siyang tinig. Tao po! Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit asam niya ay nagkakamali na nga lang sana siya. Si Ardy ang nagtatao po. Pinapunan ni Gwyneth ng tingin ang 2 kasama. Kagaya kahapon, dilat na siya, samantalang ang mga ito ay kapwa nakangangapa. Baka maumbagan siya kapag ginambala niya ang mga ito. No choice. Siya lang ang pwedeng humarap kay Ardy. Nagmula sa balkon ng silid nila ang tinig, kaya malamang ay nasa bakuran ito. Dali-dali na siyang lumabas sa sliding door. Hi! Nakatingala sa kanya ang lalaki. Uy, ikaw pala. Tulog pa si Pieday eh. Pero gigisingin ko kung... Naku, wag! Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Tigil sa kanya ni Ardy. Natawa si Gwyneth. Kabisado mo rin pala ang ugali niya. Daig pa ni Prieda ang bugnuting toddler kapag naistorbo ang tulog. Oo naman, matagal ko na siyang friend eh. Nagbaka sakali lang naman ako, makakahugising na kayo. Yayayain ko sana kayong mag-breakfast doon sa farm. Ay sayang, pareho pang sleeping beauties yung 2. At totoo, may nadama siyang panghihinayang. Oo nga eh, umalatak si Ardy. Anyway, may next time pa naman. Nagsimula itong tumalikod na. Pero hindi natuloy. Sa halip, parang may magandang ideyang umilaw sa diwa nito. Pero gising ka naman na, di ba? Nag-almusal ka na ba? Umiling si Gwyneth bago naisip na siguro ay mas maganda kung tumango na lang siya. Good. Ikaw na lang muna ang isasama ko. Magte-text na lang ako kay Prieda na kinidnap kita. At kung gusto ka pa niyang makita, ay sumunod sila sa farm. Yun ay kung okay lang sa'yo. Anito, tsaka tumawa. Joke lang. Joke lang yung tungkol sa pagkidnap. Yung tungkol sa breakfast, seryoso yun. Dapat yata na tumanggi si Gwyneth. Sa estado ng kanyang pag-iisip, pati na ng kanyang mga lamang loob na ewan kung bakit naaaligaga. Yun siguro ang mas tamang pasya. Pero may nag-traitor sa pagkatao niya dahil natagpuan na lang ni Gwyneth na sinasabi ang mga katagang, "Oo ba? Ako pa.
Hindi ako tumatanggi sa grasya.